Lakipan natin ng pagmamahal ang lahat ng ating salita at ang lahat ng ating gawa. Sa isang monasteryo ay tahimik na namumuhay ang mga monghe at mayroon silang kaugalian sa monasteryong iyon na bawal mag-usap at bawal magsalita. Sa kanilang pagkilos, hindi sila nagkukwentuhan, ngunit gumagawa lamang sila ng gumagawa. At sa kanilang pamumuhay araw-araw, nakapagsasalita lamang sila kapag sila ay nananalangin sa Diyos. Kada buwan, binibigyan sila ng pagkakataon na makapagsalita ng pinakapinuno nilang monghe. Noon ay mayroong bago at batang-bata pa na mongheng pumasok sa monasteryo. Matapos ang isang buwan niyang pananahan sa monasteryong iyon, pinatawag siya ng pinakapinunong monghe at ang tanong sa kanya, "Anak, ano ang masasabi mo sa iyong pamumuhay ng isang buwan sa loob ng monasteryo?" Ang sagot ng monghe, "Dito po sa monasteryo, ang mga monghe ay tamad. Dito po sa monasteryo, ang mga monghe natutulog kapag oras ng pananalangin. Dito po sa monasteryo, ang mga monghe maagang magsigising, ngunit tanghali naman kung gabi na kung matulog o maagang matulog, ngunit tanghali naman kapag gumising." Sabi ng matandang monghe sa kanya, "Anak, maraming salamat sa iyo." Makalipas na naman ng isang buwan, pinatawag na naman siya ng pinakapinunong monghe. At ang tanong sa kanya, "Anak, ano naman ang masasabi mo sa iyong ikalawang buwan dito sa monasteryo?" Ang sagot ng monghe sa kanya, "Dito po sa monasteryo, hindi matataba ang lupa, walang bunga ang mga halaman, at walang patubig para sa mga pananim." Ang sabi ng matandang monghe sa kanya, "Anak, maraming salamat sa iyo." Matapos na naman ang isang buwan, pinatawag na naman siya. At ang tanong sa kanya ng pinakapinunong monghe, "Anak, sa iyong ikatlong buwan dito sa monasteryo, ano ang iyong masasabi?" Ang sabi ng mongheng ito, "Dito po sa monasteryo, hindi masarap ang pagkain, matigas ang higaan." Ang sabi ng matandang monghe sa kanya, "Anak, maraming salamat sa iyo." Makalipas na naman ang isang buwan, pinatawag na naman siya. At ang tanong sa kanya ng pinakamatandang monghe, "Anak, ano ang masasabi mo sa iyong ika-4 na buwan dito sa monasteryo?" Ang sabi ng batang monghe, "Magpapaalam na po ako, lalabas na po ako ng monasteryo." Ang sabi sa kanya ng matandang monghe, "Anak, hindi ko pinagtatakahan kung bakit lalabas ka, sapagkat sa 4 na buwan mo dito sa monasteryo, wala kang pag-ibig na inilagay sa iyong ginagawa at wala kang pag-ibig na inilaan sa bawat isa na kasama mo dito sa monasteryo." Sabi ng batang monghe, "Papaano naman po ninyo nasabi sa akin na wala akong pagmamahal na inilalagay sa bawat ginagawa ko at sa bawat isa sa inyo?" Ang sabi ng matandang monghe sa kanya, "Sapagkat simula pa lamang nang tumungtong ka sa monasteryong ito, wala ka nang ginawa kundi magreklamo, maghanap at maghanap." Ang pag-ibig, sabi ng matandang monghe, ay makikita natin sa mga bagay na magaganda. Ang pag-ibig ay makikita natin sa mga bagay na mayroon tayo. Ngunit sa 4 na buwan mong pananatili dito, wala kang pag-ibig na inilagay, kaya't puro reklamo ka lamang ng reklamo
at hanap ka lamang ng hanap. At ito ang itinuturo sa atin ngayon ng ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, mayroong lumapit na eskriba sa ating Panginoon. Kung nagsisimba po kayo nitong nakakaraang buong linggo, araw-araw, makikita natin na sa ating mga pagbasa na ang ating Panginoon ay laging humaharap sa mga eskriba at mga pariseyo. At bakit sila humaharap o bakit siya humaharap sa mga pariseyo at mga eskribang ito? Sapagkat ang mga eskriba at mga pariseyo naghahanap ng maling gagawin ng ating Panginoon. At lahat ng kaniyang ginagawang mabuti, lahat ng kaniyang ginagawang maganda, ang nakikita pa rin nila ay ang kamalian nito. Ngunit mayroong kakaiba sa ating ebanghelyo ngayon. Ang ating ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Marcos. Ang parehong kwento ng ating narinig na ebanghelyo ay mababasa din natin sa aklat ni San Lucas. Ngunit kakaiba kay San Lucas sapagkat yung eskribang nagtanong sa ating Panginoon, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Nagtanong siya sa Panginoon para lamang siluin ito. Hinahanapan niya din ng mali at naghahanap din siya ng mali sa isasagot ng ating Panginoon. Ngunit ngayon sa ating ebanghelyo, ang nagtanong na eskriba ay sincere at bukas sa kanyang pagtatanong sa ating Panginoon. Mayroong kadalisayan ang kanyang tanong, ano po ba ang pinakamahalagang utos? At nung sinabi ng ating Panginoon na ang pinakamahalagang utos sa 10 utos ng ating Panginoon at sa 700 plus na mga utos na sinusunod ng mga Hudyo ay ibigin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ibigin ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ang sabi ng eskribang ito, tama po kayo, Panginoon. At ang eskribang ito ay nagpapakita ng kahandaan niya na makinig sa ating Panginoon at tumanggap ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat ang nakikita niya, hindi yung kamalian, hindi yung kakulangan, kung hindi ang nakikita niya ay yung pagmamahal na ibinibigay ng ating Panginoon sa Kanya at sa lahat ng nakikinig sa Kanya. Kaya yung tugon ng ating Panginoon sa Kanya, dahil sa pag-ibig na handa niyang tanggapin, ang sabi sa Kanya, malapit ka na sa paghahari ng Diyos. At ito yung kailangan ng ating mundo ngayon at ng ating lipunan ngayon. Ang kailangan natin ngayon ay lakipan ng pagmamahal ang lahat ng ating sinasabi, lakipan ng pagmamahal ang ating mga ginagawa. Tignan ninyo ngayon, panahon ng eleksyon, kapag nanood kayo ng balita, ano yung makikita ninyo at maririnig natin sa TV o mababasa natin sa dyaryo? Puro siraan at puro hanapan ng mali sa bawat isa. Ano yung kailangan natin ngayong panahon ng pandemya? Ang kailangan natin hindi siraan. Ang kailangan natin ngayong panahon ng pandemya, hindi hanapan ng mali. Ang ating kailangan ngayon sa panahon na ito ng pandemya ay pagmamahal. Maraming nawawala ng pag-asa, maraming nakakaisip, nakitilin ang kanilang buhay. Maraming mga tao ang nagdurusa ngayon sapagkat sa kawalan o sa pagkawala ng kanilang hanap buhay. Ngunit ano ang nagiging tugon natin sa kanila? Siraan dito, hanapan ng mali dito. Ang kailangan natin ngayon, lakipan ng pagmamahal ang lahat ng mga bagay. At ito yung isinasaad sa atin kung saan at kung nasa saan tayo at makita natin na walang pagmamahal doon, lagyan natin ng pagmamahal at mababago ang lugar na iyon. Kapag sa inyong hanap buhay,
sa inyong opisina, nakita ninyo na walang pagmamahal, ng mga tao ay laging nakasibangot, ng mga tao ay laging galit. Magsimula ka ng pagmamahal, magsimula ka ng tuwing umaga, bumati ng good morning sa kanila, na tuwing umaga, magsabi ka sa kanila ng I love you, makikita mo na mayroong pagbabago sa lugar na iyon. Kung sa inyong tahanan, walang pagmamahal, umagang-umaga pa lamang, ay sigawan na ng sigawan, ano ang kailangan nating gawin? Lakipan natin ng pagmamahal ang lugar na iyon. Umagang-umaga pa lamang, habang nagsisigawan ang iba, sabihan mo sila ng I love you. Mababago ang paningin nila maghapon, magbabago ang pananaw nila sa kanilang buhay. Mayroong pagbabago sa lugar na iyon. At ganoon din naman sa ating lipunan, habang ang iba ay nagsisiraan sa social media, habang ang iba ay naghahanapan ng mali sa social media, lakipan natin ng pagmamahal ang social media. Kung walang nagsasabi ng I love you sa social media, tayo ang magsimula. Tayo ang magsimula na magsabing I love you sa social media. At tiyak, kapag mayroong gumaya sa atin, mababago natin at mapapanibago natin ang social media natin. Hindi na natin makikita ang siraan, hindi na natin makikita ang paghahanap ng mali. Ang makikita na natin, mayroong pagmamahal sa Facebook, mayroong pagmamahal sa Twitter, maging sa TikTok ay magkakaroon ng pagmamahal, at ganoon din naman sa Instagram. Ngunit kanino yon magsisimula? Magsisimula lamang ang pagmamahal na iyon kung tayo ang maggagawa at kikilos para sa kanila. Ang sabi ng ating Panginoon ngayon, ito ang dalawang pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. At papaano natin mamahalin ang Diyos at mamahalin ang ating kapwa? Sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin, lakipan natin ng pagmamahal. Amen.